Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So, nakikita niyo ito ay random post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Medyo marami itong post na to at matagal na post na ito. Sa nakikita niyo, meron diyang 33 minutes, parang 33 minutes ago, pero kung tutuusin siguro, mga 3 weeks ago na to or 1 month ago yata na post ito. So matagal na itong na-screenshot ko tapos niline up ko lang ba. Tapos randomly kung saan lang yung sasagutan natin or gawa ng tutorial video. Now since marami ito, isa-isahin lang natin para mas madali nating ma-search ba in the future kung halimbawa meron na namang nagtatanong the same question o di kaya pwede natin itong gawin sa mga Q&A natin. Napaka-importante nitong mga nandito kasi marami itong kalintulat sa mismong exam. Mapa civil service man yan or yung sa mga college entrance test or any exam na merong numerical. Let's do number 1. If 45 feet of uniform wire weighed 5 kilograms. What is the weight of 30 yards of the wire? Careful ha, kapag hindi pareho. Yards yan siya, ito naman ay feet. So careful, meron tayo dito i-convert. Now remember, yung isang 1 yard, ano equivalent nito? Equivalent nito ay 3 feet. So, kada isang yard, equivalent ay 3 feet. Let's do solution number 1. Marami tayong solution na pwedeng i-share dito. Kayo nang mamili kung saan kayo hiyang. Okay, identify natin by feet. Yung una ay 45. So, 45 feet, yung 45 feet, ilang kilo yan siya? Nasa given na 5 kilo yan siya. So obviously, ang gagawin natin dito ay ratio and proportion. So instead na yard, gawin nating feet. Yung 30 yards, i-convert natin to feet. So i-multiply natin in such a way na makancel yung yards. Okay, yung yard na yan. 1 yard ay equivalent sa 3 feet. So therefore, makancel na yan siya. So, ito lang pala, i-multiply lang natin sa 3, itong si 30. Therefore, 30 yards ay equivalent siya sa 90 feet. So, 90 feet, ang tanong dito, kung ilang kilogram kaya itong 90 feet? Sa ratio and proportion, ganito ang gagawin natin. So, we have 5 times 90, this is 450. 45 times pala, ilagay natin siguro letter X. Yan siya. And that is 45X. Para makuha natin yung value ni X, yung hinahanap natin dito, since itong si 45 ay pang-multiply sa variable X, pang-divide na yan dito sa kabila. In other words ba, mag-divide na ng 45 to both sides para makancel yan siya. So we have 450 divided by 45 and this is equal to 10. Ang sagot dito ay 10 kilograms. Isa pang paraan, pero ito pa rin ang gagawin natin. Bali, ang gagamitin natin itong feet is 2 kilogram, tapos yung isa dapat feet din is 2 kilogram. Yan pa rin ang gagawin natin. Pansinin nyo na yung parihong feet, twice lang siya. Bali, times 2 lang, i-times 2 lang natin si 45, naging 90. Or i-observe mo lang, paano naging 90? From 45 naging 90 siya, times 2 lang. Or 90 divided by 45 and that is 2. So kung nag-times 2 tayo dyan, ganun din ang gagawin natin sa parihong kilogram. So 5 times 2 and that is exactly equal to 10. So ngayon, para hindi kayo malilito, kung nag-gets nyo na doon sa ating solution number 1, at ito, pati itong solution number 2 natin, pwede nyo nang hindi panoorin yung ating solution number 3. Bali, ito ay ma-apply lang kapag ratio. Careful lang ha, kasi kapag inverse proportion,
ganito ang gagawin natin. Bali, mag-multiply yan siya kapag inverse proportion. Pero ang gagawin natin ay hindi tayo mag-multiply. Siyempre, mag-divide tayo. 45 divided by 5 and that is 9. Itong 9 na ito, yan yung pang-divide natin sa 90. 90 divided by 9 and that is still equal to 10 or 10 kilograms. So anyway, thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Now, pwede nyo i-comment kung saan ba doon nahiyang kayo sa solution number 1 ba, solution number 2, or yung solution number 3. Thank you and God bless.